Pasensya na po kahapon at hindi tayo nakapag-upload, nawala po kasi internet, at heto na po ang 5 naunang mag-comment na si Lodi Kagaya, Lodi Tekashi Recap, Lodi Zian Masujer, Lodi Anisa Dico, Lodi Joselito Badong, Lodi RPG Justice, Lodi Makhil Sherivies, Lodi Shakol Hudas, Lodi Norberto Jr. Mangmang, Lodi Baby Rain, at Kupal Lodi Arthur Limsom. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka Ika-105 kabanata sa pagpapatuloy. Sumabog ang na gumawa ito ng napakakapal na usok sa paligid nito. Mabilis na sinabi ng leader ng nakamaskarang lalaki na patayin sila. Na mabilis na mga sumugod ang mga ito. Papunta sa gumuhong kung nasaan ang ating bida at si Seryong. Mula sa gumuhong tumalon sa ere si Seryong ng napakataas na tumigil sa pagtakbo ang mga lalaking nakamaskara na napatingin ito sa kanya. Mula sa ibaba pinagmamasdan ng mga lalaking nakamaskara si Seryong sa itaas. Habang pababa sa lupa si Seryong umikot siya ng pabilog. At ang kanyang kasuotan ay tila pakpak sa hangin sa paglutang. Ang mga mata ni Tang Seryong ay naging dilaw at nagsimulang bumagsak mula sa poste. Gumawa ng isang pag-attack na Secret Eye, Technique of House of Tang. Ang Amber Eye. At mula sa himpapawid bumato siya ng mga karayom na may enerhiya na tinatawag niyang Needle Storm. Kasama ng sigaw ng kasamaan na pumutok sa mga taong may maskara, ang gintong mga karayom na lumiliwanag ay sumusunod sa katawan ni Tang Seryong. Ang mga kislap ng liwanag ay nagsikalat ng sabay-sabay. Na tumagos sa mga nakamaskarang mga lalaki. Na bumuhos tulad ng malakas na ulan sa araw ng tag-init. Habang hinaharang naman ng leader nila ang mga ginintuang karayom, sinisigaw nito na siya ay gumagamit ng secret weapon. Dagdag pa niya na patayin siya sa oras na tumapak siya sa lupa. Sa utos ng leader ang pinakamalapit sa punto ng paglapag ni Tang Seryong ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan, tumatalbog mula sa refleksyon. At ang lalaking nakamaskarang inutusan ng leader ay mabilis na pinuntahan si Seryong. Nang magulat ito, isang liwanag na lumabas mula sa mga guho ng Isang espada na tumataas mula sa mga guho at pumutol ng pahalang na may malaking enerhiya. Na bumagsak ang mga ulo nito sa sahig. At ang kalahating buwang hugis na asul na enerhiya na labas sa saklaw ng espada ay lumipad patungo sa mga lalaking nakamaskara at mahigpit na tinatapyas. Ang hangin. Na makikita at patuloy na paghiwa sa mga lalaking nakamaskara. At ilang sandali pa makikita ang paang ito na bumubuhos ang mga patak ng dugo mula sa hangin. At sa wakas, tumayo si Jinmu sa harap ni Tang Seryong na bumagsak sa lupa. Tumingin siya dito habang umiti na sinabi na hindi na masama iyon. Nang lumingon si Tang Seryong ang mga nakatagong armas mula sa kanyang dibdib ay hinawakan ito sa pagitan ng kanyang 10 daliri. Na may mabangis na ekspresyon. Sinabi niya sa ating bida na ako si Tang Seryong. Ang ganito ay baliwala lang para sa akin. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na ituloy mo lang. Ayos yan. Humakbang ang ating bida at itinutok ang kanyang espada sa mga ito habang sinasabi niya na aba. Nakayanan niyong ipagtanggol ang sarili niyo. Kung mahalaga sa inyo ang mga buhay niyo, hindi niyo sana kami inatake. Ang malakas na enerhiya sa dulo ng espada ni Jinmu ay itinutok sa mga ito at nagsimulang dumaloy ang enerhiya dito na tila kuryente. Na sinabi pa niya sa kanila na hindi ko alam kung sino kayo, pero malaki ang pagkakamali inyong ginawa ngayon. Seryosong tiningnan sila ng ating bida at sinabi habang nakangiti na papatayin ko kayong lahat. Ang malakas na enerhiya sa dulo ng espada ni Jinmu ay nagsimulang bumuo ng bola hindi tulad ng dati. Sabay sa maikling sigaw, mabilis na inihampas ni Jinmu ang kanyang espada. Ang sandali kung kailan sabay na iginuhit ang dalawang pahilis na linya na papunta at pabalik. Isang mabangis na pagsabog at isang asul na enerhiya ang humabol sa mga lalaking nakamaskara na nagkalat tulad ng isang kawan ng maya. Kasabay nito tumalon ang ating bida sa hangin. Pinagmamasdan ng leader ng mga nakamaskara ang kanyang mga kasamahan na tinamaan ng mga asul na enerhiya ng ating bida. Sinasabi nito sa isip na ang walang hiyang Guiyang. Sabi niya ang espada ng Wudang ay nasa antas lang ng layunin na Qi. Na pinagpapawisang nakatingin ito sa kanya. Dagdag pa niya habang makikita ang ating bida na gumagawa ng hugis buwan na kawa sa enerhiya na pinapalipad niya sa hangin. Na yung mandirigmang taga-Wudang na pumapatay sa aking grupo habang nagpapakawala ng bughaw na sword key.
Siya ay halos kasing lakas na ng aming pinuno na ang dakilang lobo. Na makikita ang muka ng ating bida na nakangisi ng kakaiba. Samantala, ang mga taong nakamaskara na hindi kasama sa naatake ni Jinmu ay kaagad na pumutok kay Tang Seryong. Na nakatingin sa kanya ang leader ng mga nakamaskarang lalaki na sinabi sa kanyang isip na walang pagkakataong manalo kung haharapin namin siya ng harapan. Dagdag pa niya na kailangan kong gawing bihag ang babaeng yon. Biglang ilang mahahabang karayom ang papalapit sa leader ng mga lalaking nakamaskara. Nagulat ito habang mabilis na hinarangan ang mabilis na tatama sa kanya at napasabi pa ito sa isip na saan nang gagaling ang mga ataking ito. Nagulat din sa Seryong nang makita niya ito na napalingon. At sinabi niya nang makita ito na mabilis na papunta sa leader ng mga nakamaskarang lalaki na bakit kayo mga narito. At sinabi nito sa kanya na patawad. Palihim ka naming sinusundan sa utos ng dakilang patriarka. Na napasabi si Seryong na ang aking ama. Sinabi pa nito habang pinapakita ang nangyari hindi pa katagalan na nung marinig naming umalis ang mga mandirigma ng tangklan malapit sa Qingcheng Mountain, napansin naming sumabog ang kainan na kinaroroonan mo. Inakala naming gawa ito ng mga taong hinahabol ng dakilang patriarka. Dahil nangyari ito pagkatapos umalis ang mga mandirigma ng tangklan. At pagkatapos tinanong niya si Seryong na young lady, sino ang mga taong ito? Sila ba yon? Tumugon ito at sinabi na hindi ko rin alam. Bigla na lang nila kaming inatake habang kumakain kami. Habang napapalibutan ang leader ng mga nakamaskara sinabi nito sa isip na buwisit. Masama ito. Dagdag pa niya sa isip na ang lahat ng aking kasamahan ay patay na ngayon. Tumayo ito ng tuwid na sinabi pa sa isip na kailangan ko ng tumakbo ngayon. Habang makikita ang mga tagatangklan sinabi pa nito sa isip na ibinabalik nila ang mga espada nila. Dagdag pa niya habang mabilis na napunta ang ating bida sa kanyang likuran na bakit kaya. Nagulat na lang ito nang hinawakan siya sa likuran ng leeg. Bumilog ang mga mata ng leader na nakatingin sa kanya. At isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Jinmu. Habang ang kanyang kamay ay pinatigas na naglalabas ng enerhiya. At sinabi niya na ikaw ay nag-iisa na lang ngayon. At itinikom niya ang kanyang matigas na kamao na akmang bibirahin na niya ito. At ang mga tunog ng pangbubugbog ang maririnig saan mang dako. Blanco ang tingin ni Tang Seryong at Guchiok sa brutal na eksena. Na sinabi pa nito na siya ang disciple ng Wudang. Diba? Natumugon sa kanya si Seryong na sa tingin ko na sinabi naman ng nasa kabilang gilid na nakakatakot siyang tao. Ang mapurol na sakit ay tumusok sa kanyang ilong na dumurog nito. Walang nagawa ang leader ng nakamaskarang mga lalaki, kaya nabitawan niya ang kanyang espada ng may malakas na impact. At ang kamao ni Jinmu, na mahigpit na nakakapit sa kanyang buhok, ay walang humpay na bumayo sa kanyang mukha. Na hindi pa rin makapaniwala ang tatlo na sinabi pa ni Seryong na ganun din ba ang mangyayari sa atin. Kaya mukhang kailangan ko nang mag-ingat sa pananalita ko mula ngayon. Dagdag pa niya na sa tingin ko dapat kang mag-ingat rin ng husto. Tumugon ito na hindi. Sa tingin ko. Sobrang hinay lang niya sa atin. At pagkatapos ang malakas na impact ay dumurog sa mga buto ng kanyang mukha at yumanig sa buo niyang utak. Na bumagsak na ito sa lupa nang bitawan na siya ng ating bida. Inapakan niya ito at sinabi pa na sobrang inis ko kaya binugbog ko siya ng husto. Sana hindi siya namatay. Na mabilis na gumalang ang mga ito na sumuntok sa kanilang palad sinasabi na sumasaludo ako sa espada ng Wudang. Lumingon ang ating bida sa kanya at sinabi na kaya ikaw pala ang sumusunod sa amin simula nang bumaba kami ng bundok, di ba? Nagulat ito at napasabi alam mo palang sumusunod kami sa inyo. Sinabing muli sa kanya ng ating bida na hindi na nakakagulat. Nararamdaman ko lang kayo tuwing lalapit kayo sa amin. Dagdag pa niya habang masayang tumawa na binabalak ko sanang bugbugin kayong lahat dahil akala ko kasamahan kayo ng mga yon, pero buti na lang at galing kayo sa tangklan. Nakaramdam ng panandaliang pag-urong ng puso si Gochiok. Sa nakita niya kay Jinmu kanina, hindi lang siya, kundi siguradong ganoon din ang naramdaman ng iba. Inilagay nito ang kanyang kamay sa dibdib habang nanginginig ang katawan at ang boses na sinabi na masaya rin kaming galing kami sa tangklan. Na sinabi pa ng isa na ako rin. Nakatingin ang ating bida sa leader ng mga nakamaskarang lalaki na sinasabi pa niya na gayon paman. Kailangan natin tanungin kung sino sila. Pero ang isa na buhay ay nasa masamang kalagayan. Sinabi naman ni Gochiok na maaari nyo nang iwanan sa amin yon.
Nagpadala kami ng signal para humingi ng tulong habang papunta kami rito. Dagdag pa nito na dapat nandito na sila sa lalong. Nang hindi nito na ituloy ang pagsasalita ng mayroong mga dumating. Nagulat naman na napatingin ang ating bida sa mga ito. At sinabi niya sa kanyang isip na hindi lang ang tangklan. Pati na rin ang mga tao ng Qingcheng. Dagdag pa niya sa isip na anong nangyayari. Kung malaman nila na ako ang nagdulot ng lahat ng kaguluhang ito sa teritoryo nila, hindi nila ito palalampasin. Hindi tulad ng mga mandirigma ng pamilyang Tang na sanay na sa ganitong sitwasyon. Hindi mapigilan ng mga taoista ng Qingseong ang kanilang mga bibig na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pamilyar sila sa bumagsak na bahay tuluyan dahil ito ang lugar na lagi nilang hinuhugasan kapag sila ay lumalabas para maglakbay. At sinabi nito sa kanya habang nakakunot ang muka na ito ay isang napakasaklap na tanawin. Maaari mo bang ipaliwanag ang sitwasyong ito? At dito na po nagtatapos ang ika-105 kabanata. Ika-106 na kabanata sa pagpapatuloy. Si Chaeyoung, isa sa mga nakatatanda sa Green Cloud Pavilion Master na namumuno sa Qingcheng, ay lumapit kay Jinmu na mabigat na ekspresyon. Sinabi nito sa kanya na iniisip ko kung para saan ang senyas kaya ako'y nagpunta para tingnan, pero ito. Isa itong napakalungkot na tanawin. Nakakunot ang muka nito na sinabi pa sa ating bida na maaari mo bang ipaliwanag ang sitwasyong ito. Ipinaliwanag ng ating bida na may seryosong muka at may mabigat na ekspresyon. Na sinabi na pumunta ako rito para magpalamig kasama si Seryaung, ang anak ng pinuno ng tangklan, pero inatake nila kami. Sinubukan nila kaming paslangin ng hindi nagpapakilala. Kaya hindi ko alam kung sino sila. Nakakunot pa din ang muka nito na sinabi sa ating bida na kahit na ganoon, hindi ko pwedeng baliwalain ang katotohanang nasangkot kayo sa isang madugong labanan na ganito kalala sa teritoryo ng Qingcheng. At bumaling ng tingin sa isang elder ng tangklan at sinabi nito na lalo pat kasama mo ang mga mandirigma ng angkan ng Tang na dapat ay umalis na sa bundok. Dagdag pa niya sa ating bida na ikaw ba ang nagdala sa kanila rito. Pumikit na sinabi habang may malalim na inis ang dumaan sa mga mata ni Jinmu sa halatang galit sa tinig nito. Na hindi. Sinabing muli sa kanya ni Chaeyoung na paano nila nalaman na nandito ka? At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na naiinis na ako. Mga lalaki silang nakamaskara na gumagala sa Qingcheng Mountain. Inambush nila kami at tinalo ko pa nga sila. Pero mas naiinis siya sa katotohanang nasa teritoryo nila ang tangklan. Malalim na tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi pa sa isip na isang banggaan ng ego kahit na nasa mismong lugar siya kung saan nangyari ang pananambang. Kaya ayoko sa mga hangal na nasa Orthodox faction. Nang maramdaman ang masamang atmosfera, si Tang Seryaung ay lumapit sa kanya muna at bumati ng magaan sa kabila ng presensya ng isang nakatatanda ng pamilyang Tang. Nagulat na napatingin ang ating bida sa kanya. Na napasabi naman ang elder ng Tang na Yaong Lady. Pumikit na gumalang si Seryaung at sinabi na kahit na ito'y isang mapanganib na sitwasyon, humihingi ako ng paumanhin na ang mga mandirigma ng aking angkan ay nakialam ng walang pahintulot at nadumihan ang lugar dahil dito. Sinabi pa niya habang nakatingin sa kanya ang ating bida na ang mga mandirigma ng angkang Tang ay pababa na sana ng bundok pero bumalik sila dahil nag-alala silang nasa panganib ako. Naresolba na ang sitwasyon kaya kung nais mo, maaari ko silang paalisin. Na napasabi ang ating bida sa isip na akala ko isa lang siyang baliw na babae pero hindi naman pala siya masama. At pagkatapos tumikhim si Chakyung at sinabi na kung ganyan ka humingi ng paumanhin, okay na kung ganoon. Na napasabi muli ang ating bida sa isip na dahil sa kanya, medyo gumaan ang atmosfera. Dagdag pa niya sa isip na mukhang hindi pa rin nasisiyahan ang mga mandirigma ng tangklan, pero sa totoo lang, sino ba naman ang matutuwa? Pareho silang kilalang grupo ng mga mandirigmang bihasa at parehong mayabang din. Pumikit siya habang huminga na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang mga hinayupak na to. Kailangan kong makipagplastikan sa dalawang panig para hindi sila magalit. Nakakainis talaga. At ibinulong ng ating bida na Master Uncle Chakyong. Napatingin itong namumula at nagtatakang napasabi na Master Uncle. Ibinulong sa kanya ng ating bida habang makikita ang langit na maaaring teritoryo ito ng Qingcheng. Pero isa rin itong pangkalahatang problema ng buong Sichuan. Totoo na pumasok ang tangklan sa Qingcheng Mountain nang walang pahintulot, pero masama rin ang relasyon ng mga umatake sa tangklan.
Kung paaalisin mo sila ngayon, siguradong magagalit sila. Dagdag pa niya habang nakatingin ito sa kanya na kung uunahin mo ang iyong ego dito, ibinababa mo lang ang Kincheng sect sa parehong antas ng tangklan. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na bakit hindi mo ipakita sa kanila ang kabutihang loob ng banal na lupain ng Taoismo. Ibinaling ang tingin niya sa leader ng mga lalaking nakamaskara na nakahandusay sa sahig na walang malay. Ibinulong pa niya kay Chakyung na magaling din ang tangklan sa mga investigasyon. Sumagot ito na tama yan, pero nangyari ito sa teritoryo ng Kincheng. Mahinang sinabi pa ng ating bida habang ang kamay niya ay inilagay sa gilid ng bibig na pwede naman silang mag-imbestiga sa ilalim ng patnubay ng Kincheng. Purihin mo ang galing ng tangklan sa mga investigasyon para mapanatili ang kanilang ego at ipakita rin ang kabutihang loob ng banal na lupain ng Taoismo. Kung kayo ang mamahala sa investigasyon nila, tataas din ang reputasyon ng Kincheng sect. Nagkatinginan ang dalawang elder ng clan na sinabi sa isip ni Chakyung na ang pagpapaulat sa akin ng mayabang na tangklan tungkol sa investigasyon. Hindi yon masama. At ang kabutihang loob ng banal na lupain ng Taoismo. Ang sarap pakinggan. At masayang sinabi niya sa ating bida na ang lalim mong mag-isip. Napahawak sa kanyang ulo ang ating bida na at masayang ring sinabi na hindi ako karapat-dapat sa papuri. Para ito sa ikabubuti ng Kincheng. Sinabi pa sa isip ng ating bida na ang ugali niya sa akin ay biglang nagbago ng 180 degree. Napaniwala ko siya. At pagkatapos tumikim ito. At sinabi sa mga taga-tangklan na una sa lahat, maraming salamat sa pagpunta para alisin ang kahina-hinalang grupo na gumagala sa loob ng nasasakupan ng Kincheng. Na nakatingin ang mga ito sa kanila na nagtataka. At tumugon ito na nakapikit na sinabi na pasensya na rin sa pagpunta ko rito nang walang pahintulot. Sinabi pa sa kanya ni Chakyung na narinig ko na maaaring may kaugnayan sila sa mga taong matagal nang hinahabol ng tangklan. At nagulat ito at napasabi sa kanyang isip na matagal nang tinutugis. Sinabi pa ni Chakyung habang makikita ang langit na nagdidilim na madali para sa Kincheng na talunin sila, ngunit kulang kami sa kakayahan sa pagsisiyasat. Dagdag pa ni Chakyung sa kanya na dahil dito, naisip kong humingi ng tulong mula sa tangklan tungkol dito. Ano sa tingin mo? At kung susunod kayo, makakakuha kayo ng permiso mula sa Patriarch para makapaglibot ang tangklan sa buong Kincheng Mountain ayon sa inyong pangangailangan. Nagulat ito na napasabi sa kanyang isip na makakakuha kami ng permiso sa Kincheng. Kaya't maaari kaming magsiyasat sa buong lugar nang walang alalahanin tungkol sa anumang alitan. Tumawa ang dalawa ng malakas habang sinabi pa sa kanya ni Chakyung na siyempre. Dahil nangyayari ito dito, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala. Pakiusap, hayaan niyo kami na mamuno sa usaping investigasyon. Tumugon ito sa kanya na sige. Ayos na yon. Baka maaari ka ring magpadala ng mensahe sa IMESEC. Natumugon si Chakyung na siyempre. Sisiguraduhin kong makuha rin ang pahintulot ng patriarka nila. Habang sumuntok ito sa palad sinabi niya sa kanyang isip na ayos. Ngayon, makakapagsiyasat kami sa parehong teritoryo ng walang alitan. Ang dakilang pinuno ay siguradong matutuwa. At pagkatapos sinabi niya habang tumatawa na salamat sa tulong. Malakas ding tumawa si Chakyung at sinabi na kami sana ang dapat tumulong sa inyo dahil tinulungan mo kaming alisin ang isang kahina-hinalang grupo. Namuti ang mata ng ating bida na hindi makapaniwalang sinabi sa isip na mabuti naman mas maganda na ang relasyon ng tangklan at Kincheng ngayon. Iiwan ko na ito sa tangklan. Na nakatingin sa kanyang likod ng kakaiba si Seryong. At pagkatapos sinabi ng ating bida kay Chakyung na Master Uncle Chakyung, maaari na ba akong bumalik? Natumugon ito sa kanya at sinabi na siyempre. Sasama ako sa iyo. Kailangan kong magulat sa patriarka. Nagiba naman ang itsura ng muka ng ating bida nang marinig niya ito. At sinabi niya sa isip habang makikita ang pavilion na pupunta na ako at kukunin ang dual internal energy art na maaaring ito ay nasa Ancestral Hall. At lumipat ang eksena kung saan malakas na tumatawa. Ang clan leader ng Kincheng sinasabi na nahuli mo ang mga taong hirap hanapin ng tangklan. Ang galing mo talaga. Nakaka-proud ka. Sinasabi pa nito sa ating bida sa isip habang mamula-mulang nakatingin sa kanya na tinatawag niya ang mga nakatatanda ng Kincheng na Master Uncle o Senior para patibayin ang ugnayan. At ang udang ay naglalakad din sa parehong landas ng Taoismo tulad ng Kincheng. Ang katotohanang nahuli niya ang mga iyon ay nangangahulugang nahuli rin sila ng Kincheng. Talagang napabilib namin ang tangklan.
At masaya pa nitong sinabi na Chakyong, maganda rin ang desisyon mo. Magaling. Nagkatinginan sila ng ating bida habang sinasabi ni Chakyong na lahat ng ito ay iminungkahi ng espada ng Wudang. Matuwid siya sa moralidad at malalim mag-isip rin. Na napasabi sa kanya ang sect leader na ganun ba, naiintindihan ko. Tinulungan mo kami. Napahawak sa ulo na namumula ang ating bida, sinabi niya na wala yon. Ang Qingcheng at Wudang ay para ng magkapatid. Paano ko naman hahayaang baliwalain ang usapin? At pagkatapos sinabi niya sa isip na ngayon para sa totoong laban. Sinabi niya sa sect leader na patriarka, maaari po ba akong humiling ng isang pabor? Tumugon ito sa kanya na sige. Magagawa ko ang lahat para sa iyo. Sinabi ng ating bida sa kanya habang nakatayo sa harapan nito na nais ko pong bumalik sa hall, ancestral. Nagulat ito at napasabi na nakapagbigay na ikaw ng respeto. Bakit pa? Sinabi ng ating bida na medyo nataranta at sinabi na sa totoo lang, may ugali ako na mag-ensayo habang nag-aalay ng galang sa mga ninuno. Dati sa Wudang Ancestor Hall sa Sangong Temple ako madalas mag-aral. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na kailangan ko pang mag-imbento ng dahilan. Na napaturo naman sa kanya ang sect leader at sinabi na gusto mo bang mag-meditate sa hall ng mga ninuno. Na pinagpapawisang sinabi ng ating bida sa isip na nagsisinungaling ako sa kanya. Pero hindi ko na alam kung anong ibang dahilan ang ibibigay ko. Pakiusap tanggapin mo na ito. Na sinabi sa kanya ng sect leader na okay sige. Wala yan, madali lang iyan, pumunta ka na. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na medyo nagulat ako, pero siya yung naging espada ng Wudang sa ganung kabatang edad. Sigurado akong may sikreto siyang pamamaraan na hindi nauunawaan ng iba. Masayang sinabi ng ating bida sa kanya na kung ganun, maaari ba akong manatili mag-isa habang nagme-meditate? Tumawa ang sect leader at sinabi na siyempre. Hindi dapat istorbohin ang isa habang nagme-meditate. Dagdag pa nito na Chakyong. Siguraduhin mong hindi siya istorbohin ng mga disipulo. Yumuko ito at sinabi na okay po, pinuno. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na natapos din. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang napatikom ng kamao sa saya na ngayon, kung mailalagay ko lang ang Void of Holes sa bitak na yan, makukuha ko na ang huling bahagi ng Dual Internal Energy Art. At dito na po nagtatapos ang ika-106 na kabanata.